sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa magandang araw na ito? Hallelujah! So, inanyahan ko pong lahat na tumayo. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ako ay pinagpala. Dahil nasa tahanan ako ng Diyos at dahil kasama kita ngayon. Praise God! Again, welcome po lahat sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Mari po ba tayong umikot at kamayan natin ang ating mga kapatid? Sabihin natin, God bless you. Isa pong malaking pagpapala na ang biyaya ng Panginoon sa atin ay masagana. Nais ko pong ibahagi sa bawat isa ang Psalms 118 verse 24. At samahan niyo po kong basahin ito ng may pananampalataya. Sabay-sabay po natin basahin ito sa Tagalog. O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Pero sa English, sinasabi dito sa Tagalog, sinasabi dito, si Yahweh ang nagbigay. Pero sa English, sinabi dito, this is the day that the Lord has made. Sa ang Diyos, si Yahweh ang gumawa. So ngayong araw na to, and we will rejoice, and let us rejoice and be glad in it. Kapatid, pumunta ka man dito na may mga pinagdadaanan ka sa tahanan nyo, may mga situation, may mga worries, may mga fears ka, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari ngayong araw na to. I want to encourage you, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na binigay ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para iligtas ako at ikaw, siya ang lumalang ng araw na to, itong araw na to ay pinagpala. Amen. Ang araw na ito ay pinagpala. Kung ano man ang mangyari sa buhay natin ngayong araw na to, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na pwedeng mangyari pagkaalis natin ng simbahan na ito. But I want to encourage you. Everything works together for our good, for those who love Him and who have been called according to His purpose. God is faithful. God is good. And His mercy and His love endures forever. Kaya dapat tayong magdiwang, dapat tayong magsaya dahil ang Diyos na pinapapurihan natin, siya ang Diyos na may hawak sa ating buhay. Siya ang nag-i-embrace sa atin. Amen? We can be confident, we can be thankful in every season dahil ang Diyos natin ay tapat at mabuti. Kaya ina-encourage kita kapatid, let's give the best praise. Let's give the joyful praise. Yung masayang pagpupuri ng Diyos lamang ang karapat dapat tumanggap. Hallelujah! Lord, thank you that this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it simply because you are our God, you are our Savior, you are our Lord, you are our Father, and you are Emmanuel, you are with us. So bless us with more of your presence today. Thank you that you will reveal yourself like never before in the midst of us. In Jesus' name, amen.
magsasaya. Ang sa'yong nilikha, o halina, tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa. May pag-asa na nakalaan at biyayang di magkukulang ang Panginoon. Di ako pababayan. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin ko purihin ka. Ito ang araw. Ito ang araw. Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Dumaan man sa libis ng kamatayan, di mangangamba, o Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Dumaan man sa libis ng kamatayan, di mangangamba, o Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin ko purihin ka. Ito ang araw. Ito ang araw. Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Ngayon naman dideklara natin kay Rami bang, kay Raming dahilan kung bakit tayo magpupuri sa Diyos. Kaya declare natin ito with joy. Kay Raming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Sino dito mga pinagpala at pinalaya? Maraming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Kay Raming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Kay Raming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ito ang araw. Ito ang araw. Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Kay Raming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Kay Raming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Kay Raming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, para magsasaya. Kay Raming dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala,
dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad at pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad at pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila at totoo. Ang lahat ay magsasaya, ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pangasan. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. Lord, tunay nga, karapat dapat ka po ng pinakamasaya naming papuri at pagsamba. Even yung mga times na nagsastruggle kami, still you deserve the worship that comes from your redeemed people, that comes from your children whom you love, and blessed, and forgiven, and freed. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na may papuri kang nilagay sa puso ng bawat isa sa amin. Dahil sa maraming magagandang ginawa mo po sa buhay namin. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na umibig sa amin ng tapat. Ikaw ang Diyos na humahawak sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na every time na tinatawag namin ang iyong pangalan, kailanman hindi mo hinayaan na paramdam sa amin na kami nag-iisa. Salamat, Panginoon. Karapat dapat ka po ng papuri, pagsamba, pagdakila. Hallelujah. Hallelujah. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift the name above all names. You hear the melody
of all creation. But there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. I am an instrument of exaltation. I was born to lift the name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages, yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness and showed me your glory. So I have songs of thanks that even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Only you, Jesus, is worthy. Hallelujah, we declare Lamb of God. Lamb of God, anointed one, who was, is, and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, the Lamb of God, anointed one, who was and is
Blessed One, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous One, who shed His blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed One, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous One, who shed His blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. There's just something about the name of Jesus. 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 Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus. Lord over all. Jesus, name above all names. Healer, Savior, your name is Jesus, Lord over Jesus, Jesus, no other name but Jesus, Jesus, no other name but Jesus, Jesus, no other name but Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave.
kapatid, kung sino man sa inyo ang pumunta dito ngayong umaga, na may karamdaman o may mga dinadalang kabigatan, nais kong sabihin sa iyo na nandito ang presensya ng Diyos upang katagpuin ka, upang pagalingin ka, upang palakasin ka, at i-restore ka. Because Jesus came that we might have life and have it in full. Jesus. And that same God who gives life, that gives us fullness of life, is the same God who is here this morning. He is the same God who we worship. His name is Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Every time we speak the name of Jesus, everything changes. It changes the atmosphere. It stirs up faith within our hearts to know that there is a God who holds us. Kaya kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. He is here. Jesus, name above all names. He's the healer, the one who takes all pain. A Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, Jesus. Oh, we welcome you in. Oh, Jesus, Savior. Lord over all. Jesus, no other name but Jesus, no other name but no other name but Hallelujah! To the name above all names, the name that is most powerful, the exalted high God. We bless you. Thank you for inhabiting the praises of your people. We honor your holy name and we honor your presence in the midst of us. We just give you all the glory, all the honor, and all the praise that you alone deserves. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dadako naman po tayo sa isang uri po ng pagsamba sa ating Panginoon, ang pagbibigay po sa Kanya. Ready na po ba tayong lahat? Uy, baka walang ready ah. Ready na po ba ang lahat? Purihin po ang Panginoon. Share ko lang po muna. Ako po, personally, hindi po ako nagbibigay dahil meron ako. Kahit po talagang, pero dapat po talaga tayong magbigay kasi ang lahat po ng bagay ay galing sa Panginoon. Hindi po, ang ibig pong sabihin dahil meron ako, kasi po, ito po yung time na hindi po ako pwedeng sumegway-segway ba sa paggastos. Kasi pag nagkamali po ako, mauuwi po ako sa pangungutang. Alam ko po na ayaw ng Panginoon. Tayo nga po, di ba, yung borrower.
Hindi tayo yung nanghihiram, tayo yung nagpapahiram. Amen po ba? O, sa lahat ng mga negosyante dyan, alam niyo po yan, ha? Pero supportahan po rin natin yung mga business po dito sa church. Praise God po. Sabi po dito sa share ko, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa pinagpasyahan sa kanyang puso, hindi nang labag sa kanyang kalooban o napipilitan lamang. Sapagkat ang iniibig ng Diyos, ang taong nagbibigay ng masaya. Masaya ba kayo sa pagbibigay nyo ngayon? Di ba? Ang tunay na handog ay hindi tungkol sa dami ng pera. Di ba? Hindi daw sa dami ng pera, kundi sa lalim ng pananampalataya. Malalim na ba pananampalataya natin? Okay. Kapag ang puso ay mapagbigay, ipinapakita nito ang pagtitiwala sa Diyos bilang siyang tunay na pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Naniniwala po tayo na ang lahat ng bagay na nakakamtan natin ay mula sa ating Panginoon. Blessing niya po sa atin. Siyang tunay na pinagmulan ng pagpapala. Ang kusang loob na pagbibigay ay pagsamba rin sa Diyos. Tandaan niyo po natin, ang pagbibigay po ay isang uri din po ng pagsamba. Huwag mong ikumpara ang iyong naibibigay sa handog ng iba. Minsan po, ganun tayo mahilig tayo mag-compare. Kaya lang yan, nagbibigay kasi meron trabaho, ganyan. Marami tayong pwedeng ibigay sa Panginoon na alam nating mapapasaya natin ng Panginoon at higit sa lahat, yung mga ginagamit ng Panginoon para po lumawak po ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa halaga. Kung ang iyong pagbibigay may pag-ibig, pananampalataya, at pasasalamat, ito ay kalugod-lugod sa Kanya. Kaya dapat kung nagbibigay po tayo, lagi pong may pananampalataya, ibabalik ni Lord to. Siksik, liglig, umaapaw, di ba? Ganun yung mga dapat nasa puso natin. At lagi tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Tandaan, mas mahalaga sa Diyos ang pusong tapat kaysa kamay na maraming maibibigay. O, di ba? Yung puso pa rin ang tinitignan ni Lord. Wag po natin kalimutan. Sige po, tayong lahat ay magbigay. And it will come back to you. Goodness shall burst out, shaking hands, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Goodness shall burst out, shaking hands, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sige po, tayong lahat ay umuko. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa opportunity na makapag-share po sa umagang ito dito po sa inyong harapan, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatiran namin na nagbigay sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ng liglig, siksik na umaapaw ang pagpapalang ibalik niyo sa kanila. Panginoon, anumang mga pangangailangan, meron kami, Lord, umaasa kami na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sa anumang sitwasyon, meron kami, Lord. Alam niyo po yan, Panginoon. Wala pong nalilingit sa inyo. Kaya ang dalangin ko, patuloy mo kaming turuang magbigay ng may kagalakan, pananampalataya lagi sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, yung mga kapatiran namin na kasalukuyang nangangailangan financially, Lord. Kayo rin pa yung nakakakita sa kanila. Ang dalangin ko, Lord, yung desire ng puso nila ay matugunan niyo po, Panginoon. Naniniwala po ako, Lord, na kayo lamang ang Diyos na makatutugon ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At hindi po namin makalimutan kung anumang meron kami sa ngayon, ito po ay galing sa inyo. Lord, may mga karamdaman na umaasa lagi sa inyo, Lord, kayo pong magpagaling. Sa mga nagninegosyo, sa patuloy na sumusuporta ng inyong gawain dito sa lupa, Lord, kayo po yung magbigay ng kalakasan ng loob, mag-comfort sa kanila, kung ano man po yung pangangailangan nila, Panginoon. Ang dalangin ko, lahat kami maglingkod ng may pasasalamat kagalakan sa inyo, Lord. Maraming pong salamat. Purihin ka, Ama. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.
Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Welcome sa presensya ng Panginoon. At patuloy natin na kinikilala na ang presensya ng Panginoon ay sa ating kalagitnaan. Mayroon ba mga first-timer tayo? First time ay wala tayo mga... dito, mayroon first time. Welcome, kapatid. Praise God. Pag-pray niyo po ako dahil yung napagod sa 2 araw na seminar po natin, lalo na yung huling araw, dahil natuyuan ako ng pawis sa likod. So, ang aking, ako ay nawalan yung busis ko. Dagdag pa ay yung nakaraang gabi ay kinakailangan na magpuyat dahil mayroong dapat bigyan ng panahon. So natulog po kami ni Mrs. mga 2 o'clock na madaling araw. Pag senior ka na, hindi kasing lakas na yung katawan mo tulad ng mga kabataan. No? So I need your prayer. No? At nais ko din i-request sa inyo, ipag-pray niyo na mabigyan natin si Lord ang magbigay ng wisdom sa ating paano natin at favor. Paano natin mabigyan ng solusyon yung problema natin sa kuryente natin kapag mayroong gawain dito at sabay-sabay na gamit ng aircon ay talagang bumibigay yung linya natin. So isali ninyo sa inyong prayer, sa inyong mga devotion. Ganun din, aking din hinihiling sa inyo na si Lord ang mag-provide para matapos natin yung building natin. Kaya sa napapansin ninyo, yung harap hindi pa talaga tapos. No? Hindi pa talagang nakapurma yung harap natin. Nakatiwangwang pa yan. So, sa inyong devotion, mga kapatid, isali niyo sa prayer niyo na si Lord ang mag-provide para matapos po natin ang ating itong church building niya inside out. Napapansin niyo, ginagawa natin dyan ang bubong ng parking ng mga sasakyan natin. At maraming salamat doon sa mga kapatid na talagang nag-spend ng kanilang extra time para malatagan ng bubong yan. Ang plano natin ay yung buong vacant area na yan ay malagyan natin ng bubong sapagkat pag mayroong bubong yan, hindi lang na maging safe yung mga parking, yung mga sasakyan natin sa ulan at sa init, kundi pwede din magamit sa ibang mga okasyon kung mayroong bubong yan. So, nire-request ko inyong prayer. Okay, mayroon ba tayong ibang mga announcement? Dagdag pala yan, isali din ninyo sa inyo mga prayers yung malapit na mission trip na namin, nila Pastor Prisco, Sister Shoni, Pastor Bob, Pastor Darlene, saka si Mrs., saka si Jemima, sa Palumpon Leyte, sa Nabal, at sa Palapag, Northern Samar. Magkakandak tayo ng seminar sa Samar, at tayo ay makiisa sa anniversary celebration ng church natin doon sa Nabal, no? Nabal Leyte. No? At makapag-minister tayo, mapalakas natin ang mga kapatid natin doon sa Palumpon. So, please include us in our prayers. No? Protection ng Panginoon, ang kapangyarihan na kailangan namin upang maipahayag namin yung mensahe ng Panginoon na angkop sa kanilang pangangailangan at palakas natin ang mga kapatiran doon sa mga churches na ating pupuntahan. Okay, sali nyo rin sa inyong prayer ang pinapasimulan nating gawain sa Barangay Bukal, Buena Vista, Quezon. Kung napansin niyo, yan ay mga bata na umaatin sa sidewalk doon. No? Nakaraang araw, si Brother Oliver sa si Brother June ay nagmotor sila para lamang makapag-conduct sila ng sidewalk Sunday School at maalalayan si Sister Donalyn doon sa gawain sa barangay na yon ng Bukal, Buena Vista. So, pakisali ninyo sila sa prayer. No? Ang gawain doon ay talagang lalago at ma-establish ng matibay at maging pagkapala sa mga residente doon ng barangay na yon. At isalin ninyo din sa inyong prayer itong ating
nababanggit noon na prayer natin na magkaroon tayo ng bagong sasakyan, mga sasakyan. Dahil yung mga sasakyan na ginagamit natin, yung ating sasakyan ay yung green, saka yung H100. Pero yung ibang sasakyan na yan ay sasakyan yan nila Pastor Israel. At humihiling tayo, isa pa yan, patuloy humihiling na makapagbili tayo ng bagong H100 at saka yung van na magagamit natin sa mission natin. Okay? So, sama-sama tayo mag-pray kasi ang sama-sama na panalangin ng bawat isa sa atin bilang isang iglesia ay mayroong magagawa. No? Mayroong nagpapakilos ng kamay ng Panginoon para tugunin yung ating sama-sama na mga prayers. Okay? Excited ba kayo sa makita ang kaganapan ng nabanggit na tayo ay magkaroon ng bagong sasakyan at matapos yung building natin? So, please, include that in your private prayer. Ganon din, tayo magtatapos na itong buwan ng July. Tayo ay mayroong prayer and fasting na first week ng July. I-announce natin yan. Inihiling ko sa inyo. Matuwing tayo ay mayroong 1 week prayer and fasting ay magkapag-participate kayo. Kahit 1 meal. No? Kahit hindi buong linggo. Pero kahit 3 araw, 2 araw, makapag-participate kayo sa prayer and fasting natin at nakapag-gather dito para sama-sama natin purihin ang Panginoon, patuloy tayo mananalangin. Dahil may kasabihan nga, a prayerful church is a powerful church. Okay? So, kailangan natin ang sama-sama na panalangin. So, yung ating worship team, yung mga instrument natin dito, ay kinakailangan natin upgrade. Kung inyo napapansin, mas masarap umupo doon sa lugar na yon, medyo malinaw yung sound. Pero dito, hindi masyado. Kasi, mayroon tama na yung ating mixer. Ang ating power mixer ay mayroon tama na. Kaya hindi na nagka-function ng maayos. So, ang sound natin ay apektado. At alam niyo pag hindi maganda ang sound, hindi din nakaka-apekto din sa, di ba? Sa atin na nakakinig at yung mga, siyempre, nagmaminister, kung ang boses nila ay hindi nila marinig ng malinaw, ay naapektuhan din sila. So, mga kapatid, kailangan dyan natin ang 300,000 pero siguro bawas na yan dahil lang mga instrumento ay na-acquire na natin. 350. So, yan pa ang kailangan natin, 300,000. Kailangan natin bumili ng mga power mixer natin na magandang klase. Gawain ng Panginoon to eh. So, maghangad tayo ng magandang gamit para sa kanyang, sa pagpupuri natin, pagsamba sa kanya ay maging excellent na ang ating mga instrument. So, patuloy tayo manalangin. Okay. Yung ating 37th year ay malapit na. Ang ating Thanksgiving celebration, ang ating 37th year, yan ay sa December. At yung mga leaders inyo, tulad ng dati, ay may mga commitment, nagpi-pledge, nag-iipon para sa ating Thanksgiving celebration. Ini-encourage ko din kayo, mga kapatid, na mag-ipon din, mga barya-barya ninyo, ipunin ninyo. At yan ay nakakommit, nakalaan sa ating Thanksgiving celebration para sa ganoon sa November, ay pwede nyo madala nyo ang alkansya ninyo at mailagay dito pa. Para sa ganoon ay kahit ako konti. Kaya pag sama-sama, marami. Sama-sama, kahit ko konti ay maging marami. So, kung kayo ay kinausap ng Panginoon, sapagkat siya ay napakabuti sa inyo, tapat sa inyo, na maglaan ng certain amount para sa ating Thanksgiving celebration habang may panahon pa, ay appreciate ng leadership ng church na to. At siyempre, nakikita ni Lord yan ang desire ng puso ninyo at i-grant niya at kayo pagpalain niya. Amen. Sige po, tayo may dudulog na sa mensahe.
Mag-pray po muna tayo. Ama, kami po ay dumudulog sa iyong banal na trono. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil sa umagang ito ay patuloy kayo na magpakilala sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Kung kaya aming binubuksan ang aming puso sa iyo at hinihingi sa inyo ang bigyan mo kami ng biyaya. Makakarinig kami ng iyong buhay na salita at titimo sa puso namin. Lord, salamat na maging ang aking boses ay hindi kasing ganda. Salamat na dahil sa anointing ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang nangungusap sa pamagitan ko, ang mga salita na mamutawi sa bibig ko ay buhay na baon sa puso ng mga kapatid at magdadala ng pagbabago sa buhay, magdadala ng malinaw na kaunawaan sa mga bagay na gusto mo maunawaan namin sa umagang ito mula sa iyong mga salita. So salamat, aming Ama, salamat Panginoong Asus, salamat Banal na Espiritu, sapagkat ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Asus. Amen. Kayo po ay may dala na Bible. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Kulusas dahil yung ating seminar sa Aklat ng Kulusas ay nangusap sa atin para pagtuunan natin sama-sama bilang isang iglesia ang pag-aaral ng Aklat ng Kulusas. At doon sa mga naka-attend last Sunday sa second service, ang ating pinag-aralan din ay mula sa Aklat ng Kulusas. Pero nais ko umpisahan natin ito sa chapter 1, sa simula. Sa umagang ito, nais ko pagtuunan natin ang ating pag-aaral, ang chapter 1 verses 1 to 14. Para sa malinaw na pagkakaunawa patungkol sa Aklat ng Kulusas. Ang Aklat ng Kulusas ay sinulat ni Paul ito nang siya ay nakakulong sa Roma ng panahon na yon. Itong aklat na to ay isa sa mga tinatawag na prison epistle. No? Ang nasulat ni Paul habang siya ay nasa kulungan. At ang dahilan bakit siya ay sumulat sa Kulusas ay dahil mayroong problema ang mga taga-Kulusas. Sila ay nagsimula sa pananampalataya sa Panginoon dahil sa biyaya lamang ng Panginoon sila ay naligtas. Sila ay bumabaling doon sa paniniwala dahil sa bulaang guro na kumbinsi sa kanila na hindi sapat yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. No? Ang kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Bunga daw ng gawa. Kaya may mga bawal-bawal na dapat diyan na hindi nila gawin, mga bagay na dapat nila gawin para sila ay maligtas. So, nadadaya ang mga manampalataya sa Kulusas. Kaya si Paul, nang nabalitaan niya ito kay Epapras, ay sumulat para ituwid, para i-correct ang mga mananampalataya sa Kulusas at bigyan ng instruction ng tama na pamumuhay dahil sa mga katotohanan kung sino ang ating Panginoon Jesus at kung ano ang kanyang ginawa para sa kanila at para sa atin. Ang iglesia sa Kulusas, ang nagpasimula doon ay si Epapras. Si Epapras ay maari isa sa mga convert o na born again siya at na disciple ni Paul. Sa panahon na si Paul ay nag-spend ng 3 years sa Ephesus, no? Nagturo siya. So, maaari si Epapras ay isa doon sa mga mananampalataya na naturuan doon sa Bible school na tinayo ni Paul sa Ephesus. So, siya, taga-Kulusas. Siya ay bumalik sa Kulusas. Siya ay nangaral doon ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. And as a result, naitatag ang iglesia. Okay? Ang Kulusas, ang lugar na Kulusas sa mga para sa pakinabangan ninyo, sa ating panahon, yan ang bansang Torque, no? Bansang Torque. So pag narinig nyo Kulusas, noong unang panahon, sa kasalukuyan, yan ay ang bansang Torque, no? Bahagi ng natawag na Asia Minor ng mga panahon na yon. At maging ngayon ay bahagi ng ng Asia, no? Middle East, no? So,
talakayin natin. No? Basahin natin ito sama-sama mula sa verse 1 hanggang verse 14. Okay? Oh. Sabay natin basahin. Okay. Basahin natin sa Tagalog. Okay? 1, 2, 3. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Para sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na mga kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang na makakamtan ninyo na hinanda para sa inyo sa langit. Malaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinakatawan ninyo. Sa kanyang namin nalaman ang inyong pag-ibig na ayon sa Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungan at pag-unawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay kayo ng nakarapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idandalangin din namin na patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na sa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Purihin ang Panginoon. Tulad sabi ko, ang may akda ng aklat ng Kolosas ay si Pablo. Ito ay kanyang sinulat kasama si Timothy. No? Kung inyo napansin kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili sa mga mananampalataya sa Kolosas, sabi diyan, si Pablo, siya ay abang lingkod ni Kristo. No? Ang ginamit sa na English ay bondservant. Ang bondservant ay yan ay mas mababa sa alipin. No? Alipin ng mga alipin. Yan ang ibig sabihin ng bondservant. Ganun niya ang pagpakilala sa kanyang sarili at kay Timothy. Sila ay bondservant ng Panginoong Jesucristo. So hindi niya tinataas ang kanyang sarili na siya ang apostol. Pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay alipin. Mababang alipin ng ating Panginoong Jesus. Totoo. Siguro sa isip ni Paul, hindi siya karapat-dapat na katawaging apostol kasi yung kanyang background, kung paano niya inusig ang mga manampalataya ng panahon na yon bago niya maengkwentro ang Panginoon, isip niya maaari ay he is not worthy, hindi siya karapat-dapat ang tawaging apostol. Kaya ang kanyang papakilala sa kanyang sarili ay bondservant ng ating Panginoong Jesucristo. At siguro dahil din na-appreciate niya kung sino ang ating Panginoon.
Okay? Na siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Na ang itataas lang sa buhay niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, at ang sulat na to ay naka-address sa mga mananampalataya sa Pilipos o sa Colosas. At ang sabi diyan sa verse 2, to the saints who are faithful in Christ who are at Colossae, grace to you and peace from God our Father. Okay. Yan kanyang normal na greetings. No? Yung mga mananampalataya, sa Tagalog sabi diyan, para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Okay. Alam naman natin na mayroong problema ang mga pananampalataya sa Colosas. Sila'y gumiwang. Bumaling ang kanilang pananampalataya doon sa mga rituals na sa halip na buo, pure na pananalig sa Panginoong Hesus ay mayroong mga dinagdagdag na mga dapat gawin para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at maranasan ang kaligtasan. Pero sa kabila ng ganong kalagayan, ang tawag sa kanila ni Apostol Pablo, sila ay mga hinirang ng Diyos at tapat na kapatid. Tapat na kapatid sa Panginoon. The saints and faithful brethren in Christ Jesus. So, bakit? Kahit na giwang ang kanilang pananampalataya, pero ang tawag pa rin sa kanila ay saints. Mga hinirang ng Diyos. At faithful. Okay. Dahil, okay, bakit kahit wala binabanggit diyan ay implied na katotohanan, no? Talagang katotohanan na kahit hindi banggitin ay napapaluo nariyan, no? Okay, as far as our position in Christ, yung ating katayuan kay Kristo Jesus, tayo ay mga hinirang ng Diyos. As far as the Lord Jesus is concerned or God is concerned, tayo ay mga hinirang ng Diyos. Tayo ay mga saints. No? Hindi dahil tayo ay banal, tayo ay matuwid, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yung ating pagiging hinirang ng Diyos o saints ay hindi nakasalalay sa ating mabuting ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus para sa atin. Na binayaran niya ang katubusan ng ating kasalanan. Yung salitang faithful, brethren in Christ, okay. Pagamat sila ay gumigiwang para kay Pablo, dahil si Lord ang nagpasimula ng mabuting gawain sa kanila na sila ay dadalhin ng Panginoon doon sa kalagayan, eventually, na sila ay mga tapat na lingkod ng Panginoon. Naalaala niyo yung sabi niya sa mga mananampalataya sa Pilipos, saan sinabi niya, ako ay confident, I am confident that He, God, who began a good work in you, ang Diyos na nagsimula na magandang bagay, magandang gawain sa inyo, ito ay kanyang gaganapin hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Okay. Ang ating kaligtasan, hindi tayo nagpasimula nito. Hindi. Si Lord ang nagsimula nito. Kaya tayo nakakilala sa Kanya dahil gumawa siya sa puso natin upang tayo i-effect yung Kanyang biyaya upang tayo ay tumugon sa inaalok niyang kaligtasan. At dahil dyan, ang Kanyang pinasimulan sa atin, mabuting gawain, pagbabago ng buhay natin, upang tayo ay maging tapat na lingkod ng Panginoon, ay tatapusin niya yan. Okay. Dagdag pa, maganda kasi ang positive declaration. In positive declaration. Ano kaya ang pakiramdam ng mga Colosas? Kung sabihin ni Pablo sa kanyang sulat, okay, to the saints, okay, sa mga hinirang ng Diyos at mga hindi tapat.
na mga kapatid kay Kristo. Anong dating sa mga Kolusas pag ganyan? Siguro, alam nyo, bubukas na lang, sa simula pa lang pagbabasa, baka ayaw na nila makinig. Naranasan niyo yan? Kapag mayroong nagsasabi sa inyo at simula ng mga kataga, namumutawi sa kanyang bibig ay negative na para sa inyo. Interesado ba kayo makinig? Ha? Pero, sa kabila ng lahat, ang mga kataga na lumalabas sa bibig niya ay positive para sa iyo. Interesado ka makinig. Ganito din ang ginawa ni Pablo sa mga manampalataya. Positive declaration na sila ay mga hinirang ng Diyos at tapat na mga kapatid kay Kristo. Yung greetings na peace, okay? Grace to you and peace from God, our Father. Normal na greetings yan. Biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama ay mapasa inyo. Maganda ang maranasan sa buhay na mayroon kang lagi na nai-enjoy mo bawat araw yung biyaya ng Panginoon at ang kapayapaan na mula sa Diyos. Sa mundong ito na puno ng kaguluhan, sa mga sitwasyon na minsan nagugulumihanan tayo, importante sa buhay, sa bawat sitwasyon, na nai-enjoy natin yung biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos. So yan ang kanyang dinideklara sa mga manampalataya sa Colossus. So, si Pablo ay nagsimulang magpasalamat sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Okay. At sa kanilang pagmamahal sa mga hinirang. Itong mga mananampalataya sa Colossus ay kilala sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Saan nagpapasalamat si Pablo? At yung pagmamahal nila sa mga kapatiran, mga kapatid sa pananampalataya. Bunga ito ng kanilang pag-asa. Sabi doon sa verse, slide down mo lang, ginaano ko lo. Kasi hindi ako mag-base ng mensahe dito. Hindi ko bibigyan emphasis ng ginugo through ko lang mga talatang yan. Tulad ng banggit ko, si Paul, palagi sa kanyang mga prayers ay nagpapasalamat sa Diyos, Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, palagi nanalangin sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon at dahil sa kanilang pagmamahal sa mga kapatid. So hindi nakakalimutan ni Paul yan na palagi pasalamatan ng Panginoon sa mga bagay na yan na totoo o na naranasan ng mga manampalataya sa Colossus. At ang sabi, ang dahilan bakit nangyari yan ay dahil sa pag-asa nila. Pag-asa nila sa verse 5. Sabi sa verse 5, dahil sa pag-asang makamtan ninyo na hinahanda para sa inyo sa langit. Malaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipinangaral sa inyo ang salita ng katotohanan na magsalita na dumating sa inyo. So, okay, bakit sila nanampalataya kay Jesus? Bakit sila nanagana sa pag-ibig sa mga mananampalataya o mga kapatid? Dahil doon sa pag-asa na yun, buhay na pag-asa, na balang araw, sila ay makakasama ng Panginoon sa kalangitan. Naintindihan nila yan nang pinaliwanag sa kanila ni Epapras yung Ebanghelyo. Si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo yung mga makasalanan ay matubos sa ating kasalanan para hindi tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy, kundi tayo ay mailipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng ating Panginoong Jesus doon sa kalangitan. So, yun ang dahilan bakit sila ay talagang yung pananampalataya nila sa Panginoon at pag-ibig sa mga kapatid ay ganun na lamang. No? Then, the verse 6, ang sabi dyan,
verse 6, tuloy verse 7. Ang sabi, ganito, yung pananampalataya na yan ay, tulad sabi ko kanina, yung ibanghilyo, o natutunan nila, yan, kay Epapras. No? Na kababayan nila. At ang sabi ni Pablo, itong si Epapras ay tapat na alipin ng Panginoon. Alang-alang sa kanila. No? So, simula na tinanggap natin ang ibanghilyo ng Panginoon, paano natin ma-describe ang ating sarili? O paano i-describe ng ibang tao tayo? Tayo ba ay tapat na lingkod ni Kristo? Tulad ni Epapras. Ano ginawa natin doon sa Ebanghelyo na natanggap natin? Ito ba ay binahagi natin sa iba? Tulad ng ginawa ni Epapras? O nanatili lamang sa atin? Okay? So, nawa tayo ay maging katulad ni Epapras na yung Ebanghelyo na tinanggap natin sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating pagkaligtasan kay Kristo Jesus ay ma-share natin sa iba. Okay? Just imagine, dahil si Epapras ay tapat na binahagi niya Ebanghelyo, natayo ang iglesia sa Colossus. Malay mo, bilang iglesia ang may tayo dahil tapat ka na maibahagi ang magandang balita patungkol sa Panginoon. Saan ka man paroroon, diyan sa inyong mga kapitbahay o sa inyong probinsya, pag kayo ay nagbakasyon, ay ma-share ninyo yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Verse 8. Okay. Nalaman ni Paul ang sitwasyon sa Colossus sa pamagitan ni Epapras. No? Pumunta. No? Intentionally, pumunta si Epapras sa Rome para lang ibalita kay Paul yung kalagayan ng mga mananampalataya sa Colossus. Positive man din ang kanyang report. No? Kung paano, sabi dyan sa verse 8, paano yung pag-ibig. Okay? Na sila ay yung pag-ibig nila, itong mga mananampalataya sa Colossus, ay nagmumula o galing sa banal na Espiritu. Totoo, ang tunay na pag-ibig sa kapwa, hindi ito nagmumula sa sarili natin. Ito'y nagmumula sa banal na Espiritu. So, binigyan ko kayo ng kunting background, pero yung mensahe natin ay nakabatay sa verse 9 to 14. Diyan ay tungkol sa panalangin ni Pablo. Ang panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya sa Colossus na sila ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos with all spiritual wisdom and understanding. Okay? Verse 9, tingnan ninyo. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Diyos. Yan ang kanyang prayer. Every time na siya ay nanalangin na may pasalamat sa Panginoon sa mga mananampalataya sa Colossus, ang kanyang prayer na sila ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos with all spiritual wisdom and understanding, or in all spiritual wisdom and understanding. Bakit? Bakit sa maraming bagay na dapat hingin ni Paul para sa mga nampalataya sa Colossus, bakit yan ang kanyang hinihingi? Na mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Panginoon ng mga taga-Colossus. Yung malinaw, malalim na pagkakaunawa ng kalooban ng Diyos. Na may kaalaman, may karunungan, may pangunawa. Okay. Importante yun. Kaya yung topic natin ay be filled
with the knowledge of God's will. Mapuspos ka ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Bakit? Bakit? Hindi lamang totoo o mahalaga yan sa mga mananampalataya sa Colosas. Mahalaga yan sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Sa atin ngayon na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya na kailangan maranasan din natin na tayo ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos sa pamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Mayroon siyang ilan binabanggit dyan. Bakit kailangan natin yun? Una, sabi niya, para tayo ay makalakad o makapamuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Paano tayo kasi makapamuhay na karapat-dapat sa Panginoon kung hindi natin alam yung kanyang kalooban? Yung kanyang tamang kalooban sa atin. Mahirap magbasakali na ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Di ba? Kinakailangan, sigurado tayo na yung ginagawa natin sa buhay na to ay kalooban sa atin ng Panginoon. Para itong buhay natin, tutuwa ang Panginoon sa buhay natin. At hindi lamang yan, kundi sabi niya, mananagana itong buhay natin ng mabubuting gawain. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng Romans 12, verse 2, ang sabi doon, huwag kayo umayon sa takbo ng mundong ito, magbago na kayo ng isip para mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kalugod-lugod, ganap, at kasyasya. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what the will of God is, which is good, acceptable, and perfect. Kapag tayo maunawaan natin kalooban ng Panginoon, makapamuhay tayo, makagawa tayo mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi alam natin yung kanyang kalooban. Pero ito ay nangangahulugan na dapat mabago yung isip natin. Bakit? Dapat ang isip natin ay hindi aayon sa takbo ng pag-iisip ng mundong ito, kundi magbago tayo na iayon natin ang ating pag-iisip sa pag-iisip ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba sabi ng Corinthians, 1 Corinthians, we have the mind of Christ? Tayo, ikaw, ako, sabi ng kanyang salita, tayo ay mayroong isipan ni Kristo. Ang tanong ko sa inyo, yan ba ay totoo? Yung pag-iisip natin ay pag-iisip ni Kristo. Masasabi natin yan kapag hindi tayo umaayon sa pag-iisip ng mundo. Standard ng mundong ito. Kundi nagbabago ang isip natin at ina-align natin sa pag-iisip ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. So, i-increase tayo sa paggawa ng mabuti. At maliban dyan, tayo ay lalago sa ating pagkakilala
sa Kanya. Importante pala ang mapuno tayo ng kaalaman ng Diyos kasi yan ang susi para tayo ay lalago sa ating pagkakilala sa Diyos. Without being filled with the knowledge of God's will, hindi din tayo lalalim sa pagkakilala natin kung sino ang ating Diyos. Yun ang sinasabi dyan. Okay? Balik din nyo doon sa Colossus. Okay? So that you will walk in a manner worthy of the Lord to please Him in all respect, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. So, hindi lamang tayo mamuhay karapat-dapat sa Panginoon. Hindi lamang tayo mamuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lamang tayo mamuhay na namumunga, no? Na nagana ang bunga sa Panginoon, para sa Panginoon. sa magitan ng mga mabuting gawain. Hindi lamang tayo ay nag-i-increase sa ating pagkakilala sa Diyos kung sino siya, kundi mararanasan natin yung kalakasan. Sabi diyan, kalakasan na bunga ng kanyang gawa ng kanyang kapangyarihan. At we be strengthened by the strength of His might. Okay. Strengthened with power according to the strength of His might. Alam mo, pag alam natin kalooban ng Panginoon, siya din mismo ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ayon sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, i-strengthen niya tayo para tayo ay maging matatag. Ma-attain natin, maabot natin yung katatagan ng buhay na hindi tayo pag ganyan. Ang dahilan bakit ang mga Colossus ay pag ganyan-ganyan, hindi nila alam kasi ang kalooban ng Diyos. Kaya yan ang prayer ni Paul. Para maging steadfast sila, kailangan mapuspos sila ang kaalaman ng kalooban ng Panginoon. Maranasan nila ang kalakasan na gumagawa sa kanila mula sa Diyos para sila ay maging matatag at hindi pagiwang-giwang sa kanilang buhay. Pagsunod sa Panginoon, kailangan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Magkaroon sila ng katatagan at magkaroon sila ng pagtsatsaga, patience. Ang mga bagay, ng lahat ng bagay, no? Katatagan at pagtsatsaga, tama ba? Sa Tagalog. Sa lahat ng bagay. Sa mga bagay na yan ay bunga ng kaalaman, ng kalooban ng Panginoon. At tapos sabi dyan, okay, pag unawaan natin kalooban ng Panginoon sa atin, lumalakad tayo na karapat-dapat sa Kanya, kalugod-lugod sa Kanya, nananagana tayo sa mabuting gawain, lumalago tayo sa ating pagkakilala sa Kanya, napapalakas tayo ng Kanyang kapangyarihan para tayo hindi matitinag, para tayo ay maging patient sa buhay na ito. Okay. Ito din ay magbubunga ng buong kagalakan na nagpapasalamat. Sabi kasi, joyously giving thanks to the Father who qualified you to share the inheritance of the saints in light. Ang puso natin ay punong-puno ng pasasalamat sa Ama. Bakit? Sino nag-qualified sa atin? Para makibahagi ng mana ng kalangitan kasama ng mga hinirang. Ang sabi diyan, ang Diyos Ama ang nag-qualified sa atin na makibahagi ng mana ng mga hinirang. Paano tayo kina-qualified? Dahil sa sarili natin, hindi tayo qualified talaga pumunta ng langit at ma-enjoy ang glory, lasing ng kalangitan.
Ang lahat ng pagpapala na pangako ng Panginoon sa mga sumampalataya sa Kanya. Ang Diyos ang nag-qualified sa atin. Ang Diyos ang gumawa sa puso natin. Upang sa ganun sa araw na narinig natin yung mabuting balita, tayo ay tumugon. Naintindihan natin yung Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at sinuko natin ang buhay natin sa Kanya bilang Panginoon ng buhay natin. Maging ang ating pagsuko ng ating buhay sa Kanya, maging ang ating pagtanggap sa Kanya, si God din ang kumilos noon sa atin. Bunga ng Kanyang paggawa yan sa atin. Diba? Ang sabi doon sa may Pilipos 12:13, work out or live out your salvation with fear and trembling, for it is God who work in you to will and to do according to His pleasure. Si Lord talaga ang gumagawa sa atin para gawin kung ano ang Kanyang kalooban. Biyaya yun. Grace yun. Kasi kung pinabayaan tayo ng sarili natin, kapahamakan ang naghihintay sa atin. Patuloy tayo na alipin pa rin ng kadiliman. Kaya sabi doon, tuloy ko, joyously give thanks to the Father who qualified us to share the inheritance of the saints in light, for He has delivered us from the domain of darkness and transfer us into the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Ang Diyos ang nag-deliver sa atin mula sa kaharian ng kadiliman. At inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang anak, saan naranasan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya pag naintindihan natin yon, na dahil lamang sa biyaya ng Diyos siya ay gumawa sa atin para ilipat tayo mula sa kadiliman tungo sa kaharian ng Kanyang anak, tungo sa kaharian ng liwanag. At natamo natin ang pagpatawad ng Diyos sa kasalanan natin, ma-appreciate natin yung biyaya ng Diyos na magbubunga ng matatag na pananampalataya sa Kanya at pagmamahal sa mga kapatiran. Ma-appreciate natin yung grace ni Lord. At yan ang dalangin ko. Kung si Pablo ang dalangin niya ay para sa mga Colosans, ang aking dalangin sa bawat isa sa atin dito ay mapuspos tayo ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos with all spiritual wisdom and understanding. Yun lang ang kailangan natin. At dapat yan din ang inyong personal na prayer, mga kapatid. Bawat araw, Lord, fill me. Lord, puspusin mo ako ng kaalaman ng iyong kalooban with all spiritual wisdom and understanding. Para ako'y makapamuhay na karapat-dapat sa iyo. Kalugod-lugod sa iyo. Managana sa paggawa ng mabuti. At lago sa aking pagkakilala sa iyo. At maging matatag sa pamagitan ng kapangyarihan mo na gumagawa sa akin. At punong-puno ng pasasalamat sa iyo who qualified me para makabahagi ako ng mana na hinanda mo sa lahat ng mga hinirang. Sapagkat nilipat mo ako sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng iyong anak na saan naranasan ko, natanggap ko ang katubusan at kapatawaran ng aking mga kasalanan. Mga kapatid, ang dalangin ko ay yan ang magiging personal na prayer nyo sa bawat araw. Yan ang aking naging personal na prayer sa lipas na mga taon ng buhay ko na ako mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. With all spiritual wisdom and understanding sa buhay na to. Para bawat araw ay araw ng buhay ko ay kinalulugdan ng Panginoon. Buhay ko ay karapat-dapat sa Panginoon at patuloy na nagana sa paggawa ng mabuti at lumalago sa aking pagkakilala sa Kanya. Hallelujah. Naintindihan niyo yung mensahe?
Inihiling ko sa inyo, aralin nyo ang aklat na yan. Binibigyan ko kayo lang ng mahapyaw na pag nakaunawaan dyan. Pero, balikan nyo, aralin. At balikan nyo ang aklat ng Kolosas, aralin nyo. Para sa ganoon, ma-appreciate nyo ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa inyo na magbubunga ng tapat, matatag, na paglilingkod sa Kanya habang kayo ay nabubuhay. Tayo ay tumayo. Handog sa'yo, papuri ko, tinataas kita. Ang buhay ko'y alay sa'yo, banal na pagsamba. Linisin mo ang puso ko, manahan ka, O Diyos. Sa banal na Espiritu, ako'y maging puspos. Lakas kong tinataglay, aking buong buhay. Pagtaas ng aking kamay, awit na walang humpay, maging pagsambang alay, papurihan kang tunay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay, maging pagsambang alay, papurihan kang tunay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay, pagsambang alay. Lakas kong tinataglay, aking buong buhay. Pagtaas ng aking kamay, awit na walang humay, maging pagsambang alay, papurihan kang tunay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay, maging pagsambang alay, papurihan kang tunay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay, pagsambang alay.
kapatid, pinahayag ko sa inyo na kinakailangan ikaw at ako ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. So sa mga sandaling ito, hinihiling ko sa iyo na kausapin mo ang Panginoon. At tao sa puso mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, puspusin mo ako o punuin mo ako ng kaalaman ng iyong kalooban. Sige po. Simula po tayong personal na manalangin. Lord Jesus, Holy Spirit, Abba Father, we ask God that you fill us with the knowledge of your will through all spiritual wisdom and understanding, that we may come to know you more, that we may bear fruit in every good work, that we may be strengthened, established in your might, Lord God, that enables us to endure, be faithful, and joyfully giving thanks to you, Lord. You are good. Hallelujah. Mga kapatid, kung kayo ay nanalangin galing sa puso ninyo, na kayo ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos, the all spiritual wisdom and understanding, yan ay pinakinggan ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, ano man ang iyong hihingin, ayon sa kanyang kalooban, ito ay kanyang sasagutin. Matatanggap mo ang kasagutan ng panalangin mo sa Panginoon. Ang mapuspos ng kalooban ng Diyos ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, aking dinideklara na iyong natinanggap ang kasagutan ng iyong panalangin. Kasi mula sa araw na to, sa bawat araw, ikaw ay palagi ang mapuno ng kaalaman ng kalooban ng ating Diyos. With all spiritual, or in all spiritual wisdom and understanding. Kaalaman na at pag-unawa na galing sa kanyang banal na espiritu, hindi galing sa iyo. So ako ay confident na ikaw lalabas sa lugar na to, na ikaw ay nanalangin galing sa puso mo. Nalalakad ka sa buhay na to, sa araw na to, at sa bawat araw, palagi mong hilingin sa kanya na puspusin ka ng kanyang kalooban. Malaranasan mo ang katugunan ng Panginoon. At as a result, kapatid, kapamuhay ka na karapat-dapat sa Panginoon. Maging kalugod-lugod ang buhay mo sa Kanya. Nananagana ka sa lahat ng mabuting gawain at lumalalim ka sa iyong pagkakilala sa Panginoon. At ang kanyang kapangyarihan ay patatagin ka. Bigyan ka ng katatagan, bigyan ka ng katyagaan. At ang puso mo ay mag-uumapaw ng pasasalamat. May kagalakan. Dahil qualified ka. Ginawa kang karapat-dapat ng Diyos Ama. Makabahagi ng mga mana ng mga hinirang. Sapagkat nilipat kanya, sinilipat niya ako mula sa kadiliman, sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak.
kung saan natin natanggap ang katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan. Hallelujah. We worship the Lord. We worship the Father with thanksgiving in our hearts sa kanyang ginawa para sa atin. Kapatid, sabihin mo sa Ama, Ama, maraming salamat na ginawa mo kung karapat-dapat magmana ng iyong kaharian kasama ng aking mga kapatid. Banggitin mo sa Kanya na ikaw ay lubos ng nagpapasalamat. Bagamat hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat, siya ang gumawa upang tayo maging karapat-dapat. Dahil sa Kanyang dakilang pagmamahal sa iyo at sa akin, hinahabagan niya tayo. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Father. Maraming salamat po, Ama. Oh, hallelujah. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang kalwalatian, ang kadakilaan, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman ikaw ang ari, aking tinatanggi, Jesus. Taas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri ay para sa iyo. Taas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas, taas ang Diyos, lahat ng papuri ay para sa iyo. Lahat ng papuri ay para sa iyo. Lahat ng papuri ay para sa iyo. Maari ilan sa inyo ay mayroong pinagdaanan, mayroong mga pangangailangan o problema. At yun yung kinikilala na kailangan ninyo ang prayers. Prayers ng iglesyang ito, prayers ng mga leaders ng iglesyang ito. Kapatid, huwag kang mag-atubili, lumapit sa Panginoon. Mayroon ba dito nangangailangan ng prayers? Pakitaas ng kamay, mga nangangailangan ng prayers. Kung kayo ay nangangailangan ng prayers, nais namin anyayahan kayo dito sa harap. Yung ating mga leaders ay nandito, kami manalangin para sa inyo. Kung kayo ay naniniwala
ng Diyos ay mahal ka at sa umagang ito ay katagpuin ka sa pangailangan mo bilang kasagutan ng mga panalangin ng iyong mga kapatid. Humakbang ka dito sa harap na may pusong bukas, pusong nananalig na matatanggap mo mula sa Panginoon ang iyong pangangailangan. Hallelujah. Alam ng Panginoon, anuman ang pangailangan meron ka. At dalangin ko na i-honor ng Panginoon ang pananampalataya mo. Ang iyong pagakbang dito sa harap, isang tanda ng pananampalataya. Ng Diyos ay tutugon ng panalangin ng inyong mga kapatid para sa inyo. Hinihiling ko ang mga leaders, kung mayroong mga leaders dito, please, lapitan nyo sila. Hinihiling ko sa buong kongregasyon, extend ninyo inyong mga kamay sa mga kapatid na to at ipanalangin natin sila. Ano man pangangailangan meron saya. Ilan sa kanila maaari ng kailangan ng kagalingan. Ilan sa kanila ay may mga pangangailangan sa kanilang finances. O pangangailangan mga estudyante, pangangailangan sa school. Hallelujah. Ano man pangangailangan nila, ang sama-sama nating panalangin ay pakinggan ng Panginoon para sa kanila. Yes, Lord God. For He has done great things, so forever we will sing.
kapatid. Pagpalain ng Panginoon ang espiritu at kaluluwa at katawan mo. Talabas ka sa lugar na to, buong buo Amen. ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Amen. Spirit, soul, and body. At dinideklara ko sa bawat isa sa inyo. Amen. Lalo, dadalhin kayo ng Panginoon sa buhay na pagkakilala kung sino siya. Amen. Ano man pagdaanan ninyo sa linggong ito, sa darating na linggong ito, palagi ang pagsama ng Panginoon mararanasan mo. Ang kanyang pagmamahal sa iyo hindi nagbabago. Ang kanyang katapatan ay lagi mong mararanasan. At ang kanyang kabutihan sa buhay mo, kapatid. Ang buhay mo ay magbigay ng kasiyahan at ng kalawalatian sa kanya. Sapagkat ang kapangyarihan niya ay gumagawa sa puso mo upang ang buhay mo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. As the Lord fill you with the knowledge of His will, lalo mo maranasan ang buhay na ganap at kasyasya. Yung abundant life na pinangako ng Panginoon sa lahat na sumasampalataya sa Kanya. Panginoon, maraming salamat na ang aming mga prayers, aming mga declaration sa iyong mga anak sa lugar na to ay pinakinggan po ninyo at pangyarihin po ninyo. Maraming salamat na ang iyong mga salita na aming natutunan ay manatiling buhay sa aming puso. Araw-araw, yan ang aming prayer na kami puspusin mo ng kaalaman ng iyong kalooban. Sa aming pag-alis sa lugar na to, thank you for your presence with us. Hallelujah. Hinihiling ko si Pastor Prisco na i-release yung benediction sa atin. Manatili po tayo sa isang time team na kaisipan bago po tayo umalis. Tahanang ng Diyos na ito. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu, naway sumaamin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tumamba, pipiliin kong purihin ka. Ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong kinuha. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa.